Kasama na natin si Attorney Romy Macalintal. Attorney Romy Mac, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa iyo, Angelo, at sa iyong mga tagapanood, tagapakinig. Opo, mukhang ang Kongreso, mukhang ang Senado nagpasya, yung pagbabasa ng Articles of Impeachment ay gagawin na lamang sa June 11 sa halip na ngayong araw. Anong mangyayari doon, Attorney Romy Mac? Well, mangyayari, babasahin lang naman yon, then siguro pwede na sila magpadala ng mga summons nila para sagutin ni Sara yung nasabing impeachment case laban sa kanya. Oh. At then mag-i-schedule na sila kung kailan sila magkakaroon ng trial proper. Kung kailan na talaga magsisimula yung kanilang mga paglilitis, paghahain ng mga ebidensya. Pero hindi na magsisimula hanggat hindi pa nakapag-submit ng sagot si Sara sa nasabing mga impeachment cases. Pero paano yun? Sine day adjournment na sa sa 13 kasi 11 babasahin. Tapos syempre kailan manunumpa yung mga senator judges? 12 holiday dahil araw ng kalayaan. Tapos 13 sine day. Sine day. So, ano yun? Ang mangyayari nga dyan, ang magiging issue ngayon ay pwede bang itawid yun sa Second Congress, sa 20th Congress. Sapagat ngayon, siguro dapat malaman ng taong bayan at tinatawag na 19th Congress ngayon. Opo. Itatawid ngayon yan doon sa susunod sa 20th Congress. Ang tanong yan ba ay po pwede pang itawid? Kasi sa akin kasi merong rules ang Senado na sinasabi na yung old Senate, lahat ng mga pending matters and proceedings, yung words nilang ginamit all pending matters and proceedings shall be terminated upon the termination of the Congress. But the incoming Congress, dito, in this case, the incoming Senate, may take up the matter as if presented for the first time. Para bang pwede pa rin tingnan nila, ibalik. Pero ituturing yan na bagong kaso. So, kung ito ay bagong kaso, itong impeachment na ito, may issue ngayon. Kung bago ito, di pangalawa na ito. Kaya ito ilalabag sa ligang batas na nagsasabi na hindi po pwedeng magkaroon ng dalawang impeachment cases ang isang impeachable official sa loob ng isang taon. Magkaiba ba ang rules ng Senate at saka ng Congress? Well, ang pag sinabi natin sa Congress, divided yan, di ba? Yes. House of Rep at saka Senado. Yes. Magkaiba ang Senate, iba ang House. Magkaibang rules. Magkaiba mga rules nila. Kaya may kani-kanila sila mga rules. Kaya yung mga rules nila, ipinapublish yan it's being published. Ngayon, yung the issue of whether or not it can cross over or be carried over by the next, by the incoming Senate, hindi pa nadidesisyonan ng Korte Suprema, wala pa tayong kaso tungkol sa bagay na yan. Sinasabi ko nga noon, at ito din, sinabi rin ng Korte Suprema, yung bago lang ito, yung sa Banag versus Senate of the Philippines, na kung ang isang Senado ay continuing body, bakit mayroong ganyang probisyon na all matters shall be terminated at the end of that Senate? Bakit mayroong ganun? Bakit magte-terminate? Bakit hindi lang sinabi na all pending matters shall be carried over the next Senate? Teka muna. Attorney, yung impeachment, hindi naman lawmaking yun Well, wala namang distinction na doon sa all matters. All matters all matters. Sino magsasabi na yan sinasabi nga ng iba, hindi naman yan sino nagsasabi? Bakit nyo sasabihin hindi kayo ang gumawa ng rules, all matters? kayo gumawa yan Kaya ang sasabihin siguro, ako sa Korte Suprema, sasabihin, kayo ang bahala mag-decide dyan. Ano bang ibig nyo sabihin ng all matters? Hindi naman pwede sabihin ng Korte Suprema na ito, sa amin, ganito. Paano maralaman ng Korte Suprema? Hindi naman sila mga senador. Kaya pag ang bagay na ito yung nakarating sa Korte Suprema, I don't know, pero sa aking paningin lang, pwede lang ibalik sapagkat hindi kami pwede mag-decide niyan. All matters nga, kayo Walang iniwan yan sa political dynasty. Kayo mag-define ng political dynasty. Katulad ito, kayo mag-define ng matters. Anong matters yan? Teka muna, kung halimbawa, ngayon, biglang baguhin muna ng Senado yung kanilang policy. Well, yan ang ngayon na magiging issue rin. Can you change the rules in the middle of the game? Kung yan it will affect the substantial rights of the respondent. Halimbawa si Sara, kung yung kanyang karapatan ay malalabag,
hindi mo pwedeng i-apply retroactively ang isang procedural rule. Ang isang rule, hindi pwede. Pero kung wala namang mababago, okay lamang yun. Ano, ha? Pero kapag ka nabago yung rule, sinabi lang, all matters refer to impeachment case. Aba, tika muna, malalabag yung aking karapatan sapagkat sa aming interpretasyon, yung matters na yan include impeachment cases. So yun kahit maging issue i-delay doon. nila, kahit i-delay nila yung panunumpa ng mga senator judges to the 20th Congress, there's still a question of law. Yes, so meron pa rin yung can you cross it over sa 20th Congress. Kaya nga sinasabi ko, pag iyan tumawid, immediately pwede malaman ni Sara kung meron siyang boto. Pagpapail agad siya ng motion to dismiss for lack of jurisdiction. Sabi niya, 20th Senate has no jurisdiction. So I want to this the issue be decided. So magbobotohan ngayon. Pag nagbotohan yun, makikita ni Sara sino sa akin dito at sino hindi sa akin. Sa On bagay, that issue alone of jurisdiction. sa bagay ngayon, Attorney Mac, hindi pa man sila nagbibilangan. Alam na yung mga leanings. Yeah, may mga leanings ka, di ba? Ay di lalo na kung maging official ang bilangan. Yung unang issue pa lamang, hindi na pupunta pa ng trial on the merits on the issue of technical issue of jurisdiction, malalaman na ni Sara sino ba kakampi ko rito. So, okay, I file a motion to dismiss, Your Honor, because the Senate has no jurisdiction kasi hindi po pwedeng i-crossover sa inyo itong kasong ito. So the 24 senators, kasama na yung bago, magdi-decide sila ngayon, talaga bang hindi kami po pwede? Hindi na ba po pwede ito? So, pag nakakuha ng 13 doon, ay dismiss na agad yung kaso. Pero whatever happens, makikita ni Sara ano ang leanings ng mga senador na ito. Yung talagang kanya na, siguradong pupunta sa kanya. Pero yung medyo alanganin, doon niya masusubok kung ano ang stand ng mga ito sa kanyang kaso. Kaya pala sinasabi ng mga congressman natin, sana pagpasyahan niyo yan, pero wag naman sana lutong Macau. Ibig sabihin, nandun na kaagad yung kanilang pananaw na pagka na-dismiss, may tuturing na lutong Macau. Yun naman pala, sila din may kasalanan, pinilit nila. Kung yan ba'y pinailagad lang nung una pa, di sana hindi nagkaroon ng mga issue na ganito. So, may mga pagkakataon talaga na maganda na nangyayari for a particular reason. Dito siguro, para maging guide natin in future impeachment cases, paano ba iti-treat ang ganitong mga uri ng mga kaso. Okay. Loud and clear. So, hintayin natin. Doon sa bilangan nga ng araw, mukhang malabo na. Tsaka, pwedeng bilangan ng mga senador, medyo magandang pakinggan yan. Kasi unang saltada pa lamang, malalaman na natin papaano ang mga argumento ng mga prosecution at saka ng depensa. Attorney Romy Mac. At ano ang magiging posisyon ng mga senador. Attorney Romy Mac, bago namin kayo bitawan, nakita naman ninyo yung resulta ng eleksyon. Ang sinasabi nila, pag midterm elections, historically, ang BARM, pro-administration. Ano daw nangyari ngayon? Parang naging halos 12-0. Yes, maganda talaga ang kwan. Kasi naging iba kasi yung mga dynamics diyan ngayon sa BARM doon sa mga probinsya. Kasi magkakaroon sila ng sariling BARM election, At sa akin paningin, yung mga kakandidato sa darating na BARM election sa October, siyempre may mga supporters din sila sa ibaba. Kaya iba't iba yung nangyaring pagsuporta ng mga incumbent na mga local officials diyan sa BARM area. At saka isa pa, hindi naman lahat ay nasa panig ng administration at nagkanya-kanya sila anticipating yung mangyayari sa incoming BARM elections sa October. Ganun. So, it's not because of the endorsement ni BP Inday or yung pagkakahuli kay pagkakadala kayo? May kundi siguro yun. Meron ding impact yun. Pero para sa akin, talagang yung mga tao din sa BARM, may mga tinitingnan pa rin silang ilang mga political dynamics because of the incoming BARM elections sa October. Okay, last point na lang po, Attorney. Ang sabi nila, naging very obvious at naging very talamak ang vote buying nitong nakaraang eleksyon. May paraan ba para matigil ang vote buying? Well, una-una sa akin, kailangan magkaroon tayo ng voters education. Sa bata pa lang, siguro magkaroon na tayo niyan at maipakita natin kung paano talaga ang paggamit ng ating pagboto. Ito mga old-timers na sa ganito pamaraan, medyo mahirap nang mabago yan. Pero dapat din siguro, yung mga bago pa lamang nakakaalam ng vote buying,
inculcate sa kanilang isipan na kahit na sila'y binigyan at iba ang kanilang binoto, hindi naman malalaman ng mga nagbigay ng pera sa kanila kung sino ang kanilang binoto. Kaya ni sila tumatanggap niyan kasi at saka binoboto yung nagbibigay, akala nila malalaman yon. Ngayon kung halimbawa yung mga binibigyan niya ng mga botante ay iboboto pa rin yung hindi nagbibigay sa kanila, madadala na siguro yung mga nagbo-vote buying na yan. Diba? At malalaman nila na, naku, hindi na pala effective itong vote buying, sayang lang pera namin. Pero hanggang nagagawa yun, ay medyo mahirap mangyari. At saka isa pa, kailangan sigurong ulad ang kabuhayan ng ating mga mamamayan. Pero mukhang nag-mature na rin ang mga botante kasi case in point. Sa sa Bohol. Sa Bohol, attorney, 10,000, 10,000 per vote ang ibinigay ng isang mayoralty candidate. Grabe. Talo pa rin siya. Talo pa rin siya. Nakita mo naman ang nangyari siguro sa Pasig. Oo, tama. Nangyari sa Las Piñas. Oo, mga ordinary. Paano mo nga pala i-explain yun, Attorney Romy Mac, yun doon sa Las Piñas? Teritoryo ng mga teritoryo ng mga Bilyar at saka ng Aguilar. Well, siguro taga Las Piñas kasi ako, no. Kaya yan. Pero sa akin palagay, para bang marami na rin ang nais na sumubok sa iba naman, At anyway na-retain naman yung mga Aguilar pero nawala lang naman dito ay yung si Principal Cynthia Villar, yung principal nila. At siguro nais nilang sumubok naman ng panibago ng bata pa, with due respect to Miss Cynthia Villar. At yung mga taga Las Piñas matagal nang medyo naghahanap din ng mga bagong mukha dito na magiging leaders nila. At siguro nakakita nila kay Mark Santos na baka sakaling pwede naman itong pagbigyan at masubok ang kanyang kakayahan. At hindi lamang dito nangyari yan, sa ibang mga probinsya. Cebu. Oo. Si Pambaricatro. Diba? Ubos din ang Reyes doon. Tsaka yung mga Velasco. Ang Velasco pala. Ubos ang mga Velasco. Yeah, so maraming mga pangyayari na para bang yung mga tao nag-iisip na rin sila paano ang pagboto. Yung mga political dynasty, yan, mga bakit sa Davao? Bakit sa Davao inubos ng mga Duterte ang Nograles? Oo. Iba naman. So ibang dynamics naman nun. At least kahit paano, meron tayong nakita mga pagbabago. Hindi katulad ng unang-una na para bang wala ng pag-asa. Pero ngayon dito, may nakita tayo, may bagong mga umuusbong na mga bagong uri ng mga botante na doon sa mga areas na hindi natin inaakala, ito mga nangyayari. At sa mga na-maintain nila yung ganung mga uri ng botohan, baka sa susunod na halalan, yung mga botante doon ay gumaya na rin dito sa mga nangyayari sa mga kasalukuyang pagbabago sa uri ng pagboto ng ating mga botante. So, ibig sabihin, at least kahit paano sa ibang lugar, hindi na effective ang vote buying. Yes, at doon naman sa ibang lugar na effective ang vote buying, baka makita nila, ay ganun pala naman, hindi naman pala tayo maapektuhan ng mga vote buying. Bakit natin iboto natin talaga yung karapat-dapat? Baka yung mga nangyari sa ibang lugar ay yun ang magiging aral para doon sa ibang areas naman na hindi pa nakakaranas ng ganyan. Na dapat sila ay magbago na rin. Sa kaso ni Kerwin Espinosa, kakaiba din yun. Opo. Pero talagang ang game changer talaga yung nangyari sa nangyari sa BARM. Talagang daming nagulat doon. Talagang yung mga tao doon talagang makita mo naman na bumuboto na rin sila nang naaayon sa kanilang kagustuhan. Na kung ito nangyayari dito, at least magandang halimbawa yan doon sa mga ibang areas na nananatili pa rin sa old style na yung mga political dynasty ay kanila pa rin sinusunod. Baka naman sa susunod na halalan, sa 2028, ay ma-realize nila na, dapat na palang sumama kami sa pagbabago. Attorney, last point na lang. Huling tawad na lang, Attorney. Kayo kasi talagang observer kayo sa mga nagdaang eleksyon. Maaasahan pa ba natin ang mga survey? Well, yung survey, pwede pa rin naman maging batayan, maging guide, pero hindi yun talaga dapat susundin ang taong bayan. Maaaring magiging guide nila yun, pero hindi dapat sundin. Katulad ngayon, hindi naman sinunod ang taong bayan niyan. Maaaring yung mga survey nila, siguro, iyon ang naging dahilan para pag-aralang mabuti ng taong bayan na, teka, sino ba nagbabayad ng mga nag-survey na ito? Bakit ba mga taong tinagbabayad pa? Ay, yung ma-implemensahan ako ng survey.
baka makaapekto pa sa kanila yon. Oo. Kasi baka ang sabihin ng taong bayan nako, hindi kami dapat maapekto ng survey na ito. Kung sino inasa top, baka hindi pa nila itong iboto. Siguro example dyan si Senator Bongo. Di ba? Consistent siya sa top rating sa mga survey, pero hindi nag-let down ang guard. Talagang tuloy sa pangangampanya. Tuloy siya. Oo. Tuloy lang siya. Oo, hindi katulad ng iba nung nakita magandang rating nila sa Nag-relax survey, na sila. nag-relax. Akala nila gano'n ang kadali, no? Pero, at saka akala nila, porket dala ng administrasyon, okay na na. sila. Bumaliktad, Pero ano? iba. At saka sa tingin ko, at saka I'd like to congratulate yung mga butante talaga na talaga namang open mind na sila ngayon na talagang gagamitin ang kailang karapatang makaboto nang naaayon sa dapat na ikaunlad ng ating Nag-iisip bayan. na talaga. Nag-iisip, yes. yeah. Nag-aaral. Nag-aaralan Nag-aaralan. talaga. At hindi nakadepende sa survey. Sana nga, mag-carry over yan hanggang 2028. Kung hindi man tayo sana mag-improve nga, pa. Sana Oo, naman sana talagang mag-improve makita pa. pa natin ito sa mga susunod na henerasyon. Attorney Romy Mac, maraming salamat. Thank you for joining Thank us. you po. Magandang umaga po. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo. Opo, sa inyong mga kapanood, tagapakinig. si Attorney Romy Macalintal, isa pong batikang election lawyer. Radyo natin nationwide.